Good day guys, another day, another bike to review, and this is KTM 790 Adventure S. Let's go! Isa sa mga pinaka na-ride kong magandang bike. Kasi nga, rally bike to hindi naman to adventure touring talaga. Kasi pangakyat to ng mga bundok. Ang mga kasabayan nito, yung Tenere, ganun. Yan, dito medyo kung sa scooter to talagang matagtag na to, pero dito hindi. Ano pa siya, stable pa siya kasi sobrang lambot ng suspension nito sa harap. Sa mga bike na pinagdaanan ko, yung TRK, sobrang tigas ang suspension, pero maganda siya sa high speed kasi yung bigat niya na 238 or 240 something. Stable siya sa high speed, hindi siya hinahangin. So ito kasi yung tangke niya nasa ilalim. So may sinasabi sila dito na center low gravity, diba? Nasa pinaka baba kasi ang tangke nga nasa ilalim. Gaan siyang ilik-ulik, oh. Sobrang gaan. Kita nyo naman sa singitan kanina, no, sa traffic. Ito, sa mga ganito. And one thing I like in this bike is yung torque nya. Pagka gusto mong bumira, talagang ibibigay niya yung sibat na gusto mong sibat. Kasi nga pangakyatan to, hindi ka niya talaga bibitinin. Ayun, may nasiraan pala. Magaan, madaling isingit, madaling i-maneuver. Talagang kahit umatras ka o mabante ka, ang dali niya i-maneuver. Yung looks maganda rin kasi nga kakaiba, wala kang katulad. Kasi yung tangke niya nasa ilalim. Yun yung mga isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Magaan talaga. Power wise, talagang may power. Doon na tayo talaga sa power niya. Hindi na talaga may kukumpara yung power nito sa ibang bike. Kasi galing ako ng Venturi, sobrang gaan, 178 kg, sinahangin sa high speed. TRK, overweight kasi 500cc lang, 220 or 230 something na yung weight niya. Z1, hindi po pwede sa akin kasi tinatangay talaga ako ng hangin. Napapagod ako sa hangin, na-i-stress ako. Sa look siguro po pwede, or yung mga talagang gusto ng Z1. Pero hindi talaga ako fan ng naked kahit anong sabihin stick talaga ako dun Ang gusto ko lang dito talagang matipid siya. Nagto 20 kilometers per liter pa nga ako 21, 24, may angkas yun. And quick shifter, auto blip. Ayan o, kita nyo, downshift, banking, overshoot. Joke lang, tayo ganun. Tawa ng Diyos, di pa naman tayo nag-overshoot. Ito ang pangit ng road dito tingnan nyo pero wala akong nararamdaman kahit ano. Ang tingalang nito is namomonitor niya pag kalahati ka na lang. Hindi yung kapag ka 1/4 or 1/8 ka pa. Ito pag kalahati ka na lang, bagsak talaga sa kalahati ito. Yung vibration niya nararamdaman ko sa kamay kapag more than 6,000 or 8,000 RPM na siya. Brake, medyo may gap siya ng konti yung brake niya. Pipisil ka muna bago umagat. Ayan, nararamdaman ko na yung vibration niya. Ang pinaka-ayaw ko lang talaga sa bike na to, ito na, dito tayo sa dislike. Unang-una, napakainit. Kakaiba yung init nito. Sabi nila lean daw kasi nga sa yung mga Europe
sobrang higpit ng Euro compliance, ano. Kakaiba yung init nito. Pag in-start mo nga ito sa gabi, makikita mo nagbabagay yung tubo dun sa may pinakaunahan, malapit sa block. Pangalawang ayoko dito, pag umaga, start mo siya namamatay. Yung pang-apat, hindi na siya. Dahil nga daw yun dun sa may nagbi-build up yung carbon, yung dumi, carbon residue dun sa may injector niya. Austrian brand, mga ganun. Pero bakit ganun? Hindi nila naayos, diba? Meron akong technique na nakuha na later na find out ko lang. FI cleaner na sinasama sa gas. Sama mo siya sa gas na full tank, mga kalahati nun. Fuel injector cleaner, padaanin mo sa gas mo. Nawala siya totally. Isang start na lang siya ngayon sa umaga. Pero hindi naman siya yung nakakabilis. Hindi. Ang linis lang siya. May times lang na pag malakas talaga yung hangin, nahangin ako. Yung handlebar nito, mababa compare sa TRK na mataas. Yung hangin sa kilikili ko tama. Para siyang cruiser style. Ito hindi, medyo para siyang pang rally talaga siya. Daan tayo dito sa lubak. Nawala yung lubak. Nawala dahil sa ganda ng suspension nito. Ito ay WP suspension. Ang init nito kahit nakatambay ka sa saglit lang na traffic light. Parang may nagbabarbecue yung malapit sa hita mo eh. Sabi kasi nila KTM ready to race. Di ba ang mga race bike, maiinit talaga sila. Eh nag G1 ako, nag Ninja 1000 ako. May flarings kasi yun. Eh yung G1 wala. Apat pang piston nun, inline 4, pero hindi naman ganito kainit. Yun yung init, medyo tolerable pa eh. Wala naman tayo ng hangin so far. Malakas lang talaga yung hangin, pero tolerable eh. Ayun yung hangin. Pero iba yung hampas ng hangin ng sa TRK kasi may winglet siya na visor. Yun o. Tigas ng humps na yun. Sa TRK ako talagang tumatalon yung motor. Ito hindi. So ayan guys, dito na natin tatapusin itong bike review nitong KTM 790 Adventure. Overall cons lang naman na napansin ko during my experience for about 3 months na paggamit sa kanya for daily use. Yun nga, short drive, long drive. Napansin ko kapag galing ako sa traffic and then magkapagas ako bigla, tapos i-start ko siya, namamatay siya. So sabi nila overheating issue ng KTM, pero yun nga, hindi rin natin ma-address kasi kung ano nun ang ginawa natin. And then meron ako napansin na oil leak bandang ilalim, di rin alam kung saan galing, possible sa head or dun sa may pag-shift ng gear. And then last, yung stiffness ng upuan pag long drive, hindi na siya comfortable, unlike na ibang bikes na nasubukan natin na malambot yung upuan. Ito matigas yung upuan nito, pati sa OBR medyo mangangalay siya kapag kainupuan na ng matagal. So yun lang ang cons ko. Ito naman, dito tayo sa pros. Napakalakas ng torque, ng power, sobrang ganda ng quick shift auto grip. Na enjoy ko tong bike na to. Kulang na lang nito cruise control, yung R version, alam ko may cruise control yun. Then napakagaan dalhin. Sabi ko nga wala namang perfect na bike. So kung mako-consider mo to at napanood mo tong review natin, baka possible kung mag-upgrade ka, makonsider mo tong bike na to as an upgrade kasi sulit to.
Sobrang na-enjoy ko tong bike na to. Kung i-rate ko to 1 out of 10, siguro 6.9 or 7. Walang perfect na bike, pero sabi ko nga, continuous pa rin yung pag-discover natin kung anong bike yung para sa talaga sa atin. Lalo na kung adventure bike. So, yun lang mga kapatid. God bless, ride safe, and shalom.